Kasi yung Kongreso po, yung tamang forum, hindi yung SMNI, yung programa ni Banakbay. Hindi yung press release niya o yung video niya, mga kababayan, na binabasa yung mga mensahe. Hindi doon, mga kababayan. Kung wala siyang tinatago, arapin niya sa Kongreso. Ganun lang yung kasimple. So yung money trail, mga kababayan, ni Sara Duterte is being unmasked. Hindi niya yan may tatago, hindi niya yan matatakasa. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So pag-usapan natin itong ongoing justice panel hearing sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Sa opening statement, mga kababayan, kanina sinabi ni Batangas 2nd District Representative Gerbil Chinky Luistro, pinitik niya si Sara Duterte kasi no show na naman, hindi nagpakita. Kaya sabi ni Chinky Luistro, kung ayaw sumagot ng Vice Presidente, hayaan natin na ang mga numero ang magkwento. Sa pamamagitan ng mga numerong ito, malalaman natin ang tunay na pagkatao sa likod ng posisyon. Siya ba ay tunay na public servant o isa pala siyang private billionaire? Ang problema, mga kababayan, binusisi yung salin ni Sara Duterte. Sabi po ng ombudsman, si Sara Duterte nagdeklara ng no cash declared on hand or in bank from 2019 to 2024 base sa salin niya. Di paano anya yan, Mr. Maravillas? Walang cash pala sa bangko or cash on hand. Nasaan yung mga cash ni Sara na ginagamit sa mga pag-travel niya? Pambayad sa mga abogado. 16 na mga abogado. Saan? Yun na nga po. Lalong lumakas yung testimony ni Ramil Madriaga na yung cash, mga kababayan, nandun sa duffel bag. Hindi dideposito sa bangko, nasa duffel bag, mga kababayan. Yung iba nasa kotse, diniliver mismo, punong-puno ng pera, kotse. Iniiwan na lang, mga kababayan. Tapos may van na may karga, mga kababayan, na limpak-limpak na salapi, bilyon. Yung testimony po mismo ni Ramil Madriaga. So consistent dito sa lumabas sa hearing ng Justice Panel po. Wala sa bangko. Walang cash on hand na diniklaro 2019 to 2024. Para siguro hindi matrace, mga kababayan, walang money trail. Ganyan ang gawain ng mga sindikato po. Kaya valid dito, mga kababayan, na post ngayon ni Attorney Carlo Ibanez, yung isang vlogger na rocker. Sabi niya, 13 minutes ago pa lang, ayon mismo sa opisyal na records ni Sara Duterte mula 2019 hanggang 2024, wala siyang diniklarang pera sa kanyang salin. Walang cash, walang bank deposits. Siya mismo ang nagsubmit ng dokumentong yan. Siya mismo ang nagsasabing pulubi siya. So, saan nang gagaling ang ginagastos niya? Saan galing ang pundo sa mga patrabil-trabil abroad? Sa pagkain sa labas, sa araw-araw na gastos, pera natin, pera ng taxpayers. Yan o. Yan ang post niya ngayon, mga kababayan. Kaninong pera ginagamit ni Sara Duterte sa taxpayers? Kaya no show, mga kababayan, si Sara sa mga hearings ng Congress. Last time, hindi nag-appear, mga kababayan, pati abogado wala. Ngayon na naman po, no show, si Sara Duterte. Umiiwas talaga na matanong. Pati yung mga abogado. Hindi niya kayang sagutin kasi, pati ng kanyang mga abogado, yung mga tanong ng mga congressmen. Ayan o, Sara Duterte, a no show in Wednesday's impeachment hearing.
Kaya sabi ni Jinky Lustro, sa totoo lang, nagugos na nga tayo. Tila ginagaslight pa tayo. Ang mga mahalagang tanong ay kung saan, nasaan ang pera. Ngunit ang sagot sa atin ay tungkol sa grado sa kolehiyo. And the worst part is this explanation is not being made here, but everywhere else. Imbis sagutin doon sa committee hearing, ang sagot niya sa social media, pa-interview kay Banat Bay, press release, para hindi matanong. Ang tatanong, yung mga kaibigan nilang kasabwat, mga kababayan, na hindi magtatanong ng tamang tanong. Will not ask, mga kababayan, the hard questions. Yan ang style ni Sara. Puro pag-iwas. Ito, yung opening statement ni Jinky kanina. Let me be clear. This committee will not take anything at face value, whether said inside this hall or outside of it. Hindi tayo basta maniniwala sa ingay. We will evaluate everything dahil ang katotohanan ay hindi matatagpuan sa mga press release. Ito ay nakasandal sa mga dokumento at sa Correct. mga salaysay na sinumpaan. Correct. Sa totoo lang, na-ghost na nga tayo. Tila ginagaslight pa tayo. Ang mas mahalagang tanong ay kung nasaan ang pera. Correct. Ngunit ang sagot sa atin ay tungkol sa grado sa kolehiyo. And the worst part, this explanation is not being made here, but everywhere else. Ang gusto natin ay testimonya sa ilalim ng sumpa. Pero ang ibinibigay sa atin, press release at content sa social media. Again, let us be clear. Hindi tayo basta maniniwala. We will evaluate everything. Madriaga's testimony, COA documents, NBI findings, PSA certifications. Lahat ng ito ay kailangang iharap dito. Suriin dito. Timbangin dito. Pero dapat dito. Humarap ang kailangang humarap. Manumpa at magpaliwanag. Dito sa committee ito. Malinaw po, mga kababayan. Kasi yung Kongreso po, yung tamang forum, hindi yung SMNI, yung programa ni Banat Bay. Hindi yung press release niya o yung video niya, mga kababayan, na binabasa yung mga mensahe. Hindi doon, mga kababayan. Kung wala siyang tinatago, arapin niya sa Kongreso. Ganun lang yung kasimple. So yung money trail, mga kababayan, ni Sara Duterte is being unmasked. Hindi niya yan maitatago, hindi niya yan matatakasan. At sa lumabas sa SALN records, mga kababayan, walang declared cash on hand, walang cash on bank, lalong makaduda. Saan nang gagaling ang perang ginagastos niya, mga kababayan? Sa mga abogado, sa mga pag-travel-travel. Yan BP Sara declared no cash on hand or in bank from 2019-2024 SALNs. Magkakaalaman na, mga kababayan. So ang matagal na pong itinatanggi at tinatakasan ng pamilya Duterte ay tuluyan na pong nalalantad. Ang tinatawag na Duterte Money Trail, hindi po siya haka-haka. Nakabatay mismo ito sa dokumento at bank records. So batay, mga kababayan, sa mga dokumento na una nang linantad ni dating Senador Antonio Trillanes, mahigit 2.4 billion daw ang pumasok na transaksyon sa mga bank accounts ni Digong sa ni Sara.
mula 2006 hanggang 2015. So yung prinisenta sa SALN na bank records na walang cash, hindi siya covered kasi 2019 to 2024 SALNs po siya. Ibang panahon. So hindi po ito simpleng ipon or sweldo. Hindi po siya normal na galaw ng pera ng isang opisyal. Sa batas mga kababayan, kapag ang pera or ang yaman, hindi siya tugma sa deklarasyon, may presumption siya ng ill-gotten wealth. Kapag bilyon ang galaw pero milyon lang ang deklarado, malinaw na may problema pag ganyan. Ito ang mismong pundasyon ng kasong plunder at graft. So ang sentro ng investigasyon na mga kababayan, isisawalat ni Trillanes. Kaya siya inimbita. Yung tungkol sa allegedly joint account ni Sara at saka yung kanyang tatay na si Digong. Sa BPI Julia Vargas sa branch sa Pasig City daw. Hindi ito hiwalay, individual account daw mga kababayan. I mean hindi ito individual account. Joint account ito mga kababayan. Ibig sabihin, hindi pwedeng magturuan, hindi pwedeng maghugas kamay. Shared ang control, shared yung liability siyempre. Kapag may anomalya, parehong mananagot. Ang birthday deposits, mga kababayan, base sa kwento ni Trillanes, isang araw, may 193 million daw. So ito yung transaksyon na hindi mo maipapaliwanag ng regalo or donation. Sa financial intelligence, structured deposit po ito. Ginagawa para umiwas sa detection. So ang tanong mga kababayan, sino yung magbibigay ng 193 million sa isang araw? At bakit magbibigay? So ito yung tanong na hindi masasagot ng isang press statement. Kailangan ng ebidensya at ito ngayon yung hinahanap mga kababayan. At yung mabigat na aligasyon ng droga, yun pa yung sinasabi ni Trillanes. Sa SALN underreporting, dito sila tagilid. Labis na mas malaki yung bilyon na transaksyon na minimension mga kababayan ni Trillanes sa diniklarang yaman ni Digong na 21 million. So ito yung pinakang problema. Ang SALN ay isang sworn statement. Kapag nagsinungaling ka dito, ay may criminal liability po. Hindi mo kailangang patunayan kung saan ang galing ang pera agad. Kapag may napatunayang hindi mo diniklara, may kaso ka na agad. Dito mga kababayan malinaw na tagilid talaga si Sara. Yan ang rason na possibly kung bakit hindi siya uma-attend sa hearing kasi mako-corner siya diyan mga kababayan sa pagtatanong ng mga congressmen. Kasi nandyan makikita mga kababayan yung mga documented bank flows, yung mismatch sa SALN, may joint accountability, may testimonya na nag-uugnay sa source ng pera. So ito yung kombinasyon mga kababayan ng documentary evidence tapos testimonial support na isa po siyang matibay na basihan sa kaso. Ngayon dito tayo sa sakripisyo ni Deputy Ombudsman Arthur Carandang. Noong 2017, mga kababayan, kinumpirma ni Overall Deputy Ombudsman Arthur Carandang ng bank records mula sa AMLAC ay halos kapareho ng hawak ni Trillanes. Dahil dito sinampahan siya ng Malacanang ng grave misconduct at grave dishonesty at agad tinanggal sa serbisyo ng Duterte admin. Sa kabila ng Supreme Court ruling, Gonzales III versus Office of the President na nagsasabing walang kapangyarihan ng Pangulo na magdisiplina sa Deputy Ombudsman. Tinanggal pa rin siya noong 2018. Yan yung nangyari mga kababayan. Ito yung malinaw na larawan. May ebidensya, may konfirmasyon, may opisyal na nagsabi na totoo. Sa pagsabi ng totoo, tinanggal. Yan ang nangyari, mga kababayan. Yan si Carandang, mga kababayan. Malacanang ordered the dismissal of Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang for betrayal of public trust and graft in corruption.
Hirap talaga ng buhay sa gobyerno minsan. So kahit po tinanggal si Karandang, ang mga dokumento at bank flows ay nananatiling ebidensya at maaaring gamitin ngayon sa impeachment laban kay Sara Duterte. Maaaring mapatahimik yung tao pero yung ebidensya hindi. Sa batas mga kababayan, evidence don't lie. Documents don't lie. People trail does not forget. At ngayon bumabalik ang lahat. Mas organisado, mas malinaw, mas handa mga kababayan. So sa kasalukuyang update, si Trillanes nandun na ngayon sa sa House hearing, Justice Panel para tumistigo. So inuutosan ng Justice Panel yung AMLAC na muling imbestigahan yung joint account para matunton ang pinanggagalingan ng pera. So ito na yung turning point mga kababayan. Hindi na ito press conference. Hindi na ito expose lang. Ito ay formal investigation ng Congress na may kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit mga kababayan takot na takot ang kampo ng mga Duterte. Sa Justice Committee, na humarap po sa Justice Committee, absent na naman po. Kasi yung Justice Committee po, may kwansya. May subpoena power, may access sa AMLAC, may capacity to build a prosecutable case. So ito po ay isang institusyon ng hustisya. So bakit takot na takot si Sara na umarap sa Justice Committee? Simple lang po ang sagot. Sa Justice Committee kasi hindi oobra yung kanyang drama. Walang drama-drama. O, di ba? Sa labas, pwede siyang mag-deny, pwedeng magpa-victim, pwedeng mag-ingay tulad ng kanyang ginagawa at yung kanyang mga defenders na mga fake news peddlers, mga vloggers. Pero sa loob ng hearing mga kababayan, kailangan sumagot sa ilalim ng panunumpa tulad ng sinabi kanina ni Luis Tro sa kanyang opening statement. Kailangan niyang harapin yung dokumento. Kailangan niyang ipaliwanag bawat transaksyon. Sigurado kasi magkakabol-bol ang kanyang paliwanag tulad ng kanyang mga SDOs. Tinakbo sa ospital, nag-keep yung dibdib sa kakasinungaling. Di ba, mga kababayan? Doon sila nahirapan. Kasi hindi mo pwedeng i-spin yung bank records. Hindi mo pwedeng i-troll yung AMLAC. Hindi mo pwedeng takasan yung paper trail. So, sa mas malalim na pagbasa mga kababayan sa isyong ito, tapos na yung drama. Ang nangyayari ngayon po ay hindi siya po political vendetta tulad ng mga sinasabi nila. Ito ay delayed accountability. Sa loob kasi ng maraming taon, may mga ebidensya na eh. May mga nagsalita na. May mga nagtangka ng mag-imbestiga. Pero ang nangyari, pinigilan. Ngayon, wala na silang kontrol sa sistema. At dito lumalabas mga kababayan yung katotohanan. So ang mensahe natin mga kababayan, itong isyong ito, itong nangyayaring investigasyon, hindi po ito kampihan, hindi ito isyu sa kampihan. Ito po ay usapin sa tanong na matagal nang walang sagot. Saan galing ang 2.4 billion? Bakit may 193 million pesos sa isang araw? Bakit hindi ito nasa SALN? Bakit tinanggal yung nag-imbestiga? So hanggang walang malinaw na sagot, mananatili po ang pananagutan. At ngayon, malinaw na ang direksyon. Hindi na po sapat yung katahimikan. Kailangan na nila na magsalita. Ang pera po may bakas. Ang ebidensya may bigat. At sa harap ng hustisya, hindi po sapat yung pag-iwas. Panahon na para sumagot ang mga Duterte. Pero until today, sa justice hearing mga kababayan, absent si Sara. Thank you, Madam Chair. So can we see it, please? The matrix. On the first point of observation that I'm making. Yung tungkol po doon sa wala na pong naipakita o wala na pong na-declare or report na cash in bank or cash on hand from 2019 to 2024. Pero nung mga una ay meron mga rini-report na mga cash on hand or cash in bank. So, mali ho atang matrix yung nakalagay dyan
yung dapat po makita natin, yung matrix na pinapakita na wala na nga ng mga report ng cash on hand from Wala na. from 2019. Dati mayroon. Yes, it's there ho pala. So Hindi na from dineclare. 2019 to 2024, wala na pong cash on hand. Wala nang or pera cash si Sara, on hand. pero may panggasto Para sa akin po, travel, sabi ang ni Attorney biglaan at tuloy-tuloy Ibanez. na pagkawala May ng ibang bayad sa deklarasyon abogado. ng liquid assets, because cash on hand and cash in bank are liquid assets. Sa kabila ng dati, meron naman na mga halaga ng mga cash on hand, cash in bank, ay nagdudulot ng pagdududa sa kawastuhan at kabuuan ng subsequent SAL-ends ni VP Sara. Second point of observation, Madam Chair, tungkol naman po sa liabilities. Nakita rin po natin na as to liabilities, VP Sara declared 6,954,454 in 2016. Nandyan ho ba yan? Yung liabilities, 2016, 6,954,454. At sa 2017 naman, liabilities of 6,313,188 in 2017 and 6,119,113 in 2018. At sa 2019 naman po ay 3,460,790 and 2,490,105.90 in 2020. Kapansin-pansin po na mula 2021, tanging ang kanyang asawa na si Manessa Scarpio. Nagre-reflect ho ba yan dyan? Na tanging yung kanyang asawa na si Manessa Scarpio ang may dineklarang mga liabilities at wala nang iniulat na utang o liability ni VP. Mako-confirm ho ba yan? Your Honor, I'm reading from the 2021 SAL-N submitted by the Vice President, and it is stated there that the liabilities was a personal loan from various creditors po by Attorney Manassa Scarpio. Yes. How about on the part of VP Sara herself? Meron pa ho ba ng mga report na liabilities in 2016, 20, beginning in 2021? Meron ho ba report na liabilities? Let me check, Your Honor, with regard to the 2022 SAL-N of the Vice President. Based on the submitted 2022 SAL-N of the Vice President, the liabilities stated or declared therein was a personal loan of Manassa Scarpio. That's all, Your Honor, for the 2022. Manessa Scarpio. How about 2022? So no VP, no Sara Duterte. For the 2023 SAL-N, Your Honor, based on the submitted SAL-N by the Vice President, the liabilities declared therein was a personal loan of Manassa Scarpio, Your Honor. Again, of Manessa Scarpio and not Sara Duterte. 2024, please. For the 2024 SAL-N, Your Honor, reading from the submission of the Vice President, the liabilities were declared to be loans of Manassa Scarpio only, Your Honor, from various Again, creditors and only banks. Manessa Scarpio and not Sara Duterte. Observation with respect to this, for the record, Madam Chair, ang ganitong biglang pagbabago sa paraan ng pag-uulat ng liabilities ay lubhang kahinahinala at nararapat siya sa atin. As it may indicate, reclassification. Louder, Honorable De Lima, please. Ang ganito pong pagbabago sa paraan ng pag-uulat ng liabilities ay lubhang kahinahinala at nararapat siya sa atin, as it may indicate reclassification or possible circumvention of full disclosure requirements. One last point of observation, pagdating naman po sa net worth. So pinakita po kanina, we can again show po the matrix. We can Please flash the matrix. The respondents declared net worth
increased from 34,895,997 in 2016 to 71,658,841 in 2022, the year she assumed the office of Vice President. Sa loob lamang ng 2 taon, ito ay lalo pang umakyat sa 88,512,370.22 noong 2024. Obserbasyon po, ang ganitong mabilis at medyo malaking pagtaas ng yaman with the absence of declared liquid assets and the diminution or transfer of liabilities ay nagbubunsod ng seryoso ring pagdududa hinggil sa veracity, transparency, and integrity of the Vice President's financial disclosures. So those are my observations with respect to the SALENS. Maraming salamat po. The observation. Talagang kaduda-duda. Dumagdag yung net worth ni Sara habang walang dineclare na cash on hand, in cash on bank, cash on bank. Biglang nagdagdag na lang. Di ba? Saan galing yon? Anyway, tuloy pa rin mga kababayan ng hearing. Kahit hindi mag-attend si Sara Duterte. Ayan man lang po, mga kababayan, yung mga developments ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.